patience to wait, for it is by grace you have been saved. True faith, and this is not from yourself, it is the gift of God. Sa Tagalog naman, sapagkat sa biyaya, kaya niligtas ng pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito ay sa kaloob ng Diyos. Alalahanin natin kung gaano kabuti ang ating Panginoon sa buhay natin. Kahit marami tayong pagkukulang, pagkakamali, patuloy pa rin niya tayong binibigyan ng biyaya at pagmamahal na hindi natin kayang tumpasan. Kaya ngayong oras na ito, let us worship Him with grateful hearts and give Him the praise that He deserves. Kakayanang
salamat sa tulang biyaya na binigay mo para sa amin. At maraming salamat sa dakilang katapatan mo para sa amin. Lord, maraming salamat sa pagtitipon namin muli upang pag-aralan, mapakinggan ang salitang binigay niyo para sa amin ngayong umaga. Lord, gabayan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu upang mas marami pa kaming matutunan, mapulot na wisdom at knowledge, Panginoon, sa ibibigay niyong mensahe. Lord, buksan niyo po ang aming puso, buksan niyo po ang aming isip upang sa lahat ng mapapakinggan namin at mababasa sa inyong Biblia ay may isa sa buhay namin ng buong buo at may papakita namin kung gaano ka kabuti sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo umupo. Yun. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yun. So, anong buwan ngayon? Agosto. At anong sineselebrate natin sa Agosto? Buwan ng wika. At itatry ko na maging Tagalog ang aking mensahe para sa ngayong umaga. Pero may, patawarin niyo ako dahil may ibang na Ingles ang nakalagay kasi di ko alam paano ipapasok sa Tagalog sa aking mga sinulat. So, yun, kinagagalak ng Panginoon na makita ka na nandito sa simbahan at makikinig sa mga mensahe na pinaparating ng Panginoon para sa ating ngayong umaga. So, yung tema natin ngayon, ngayong buwan ng Agosto, ay gearing up, standing firm. Ano? Naku po, nalimutan na yung tema natin ngayon. So, ang tema natin ngayong Agosto ay ano? Yun. So, pagpapatuloy natin ang tema natin ngayon at kung babalikan natin ang mensahe na nakaraang linggo ay ang title nun ay Undefeated, Standing Firm Against. Ang title nun? Against the Crowd. Yun. At ang napulot natin araw doon na hindi dapat tayo na magsettle sa isang empty religious routine, kundi ay kailangan natin lumabas sa ating mga shadow upang lumapit tayo kay Kristo at hayaan ang banal na Espiritu na mag-overflow sa ating puso. Diba? So, ngayon, ang title natin ngayon ay Gear Up. Esensya na kasi, hindi ko Tagalog eh. Gear Up, ang tinig ni Kristo, higit sa tinig ng karamihan ng tao. So, bago tayo pumunta doon sa storya na ito ay isang napakasikat at medyo may mga kritisismo tungkol dito sa mensahe na to. Dahil alam nyo ba na may bahagi sa Biblia na matagal nang binabasa ng mga Kristiyano, matagal na rin pinipreach ng mga pastor, pero may malaking tanong ang mga scholars. Kung ito ba talaga ay bahagi ng original na manuscript.
At ang isa ditong storya na to ay tatalakayin natin ang John chapter 7 verse 53 hanggang chapter 8 verse 11. Ang titulo nito ay ang babaeng nagkakasala ng pangangalunya. Ano yung pangangalunya? Adultery. Okay? So, kung wala ito sa mga unang manuscripts, ibig sabihin ba nito ay mali na ang Bible? Hindi ganon kasimple. Kasi ang tinutukoy dito ay ang textual criticism. Ang textual criticism ay isang proseso ng paghahambing ng iba't ibang sinaunang manuscripts upang matukoy hanggat maaari kung ano ang pinakamalapit sa original na wording ng isang biblical text. So, kung i-analogy natin sa isang photocopy, ay imagine nyo na may isang importanteng letter na isinulat 2,000 years ago. Wala na ang original na copy, kaya ang mayroon na lang tayo ay maraming copies na ginagawa ng iba't ibang tao sa iba't ibang lugar at sa iba't ibang panahon. At dahil nga sa unang panahon ay wala namang typewritten noon, ay puro handwritten copies lang. So may mga pagkakataon na yung mga words, mga salita ay nalalaktawan, may mga phrase na naulit, at meron din mga spelling na nagbago. Dahil nga siya is handwritten lang, kaya meron din mga passage na nadagdag. So, ang trabaho ng isang textual criticism ay paghahambing ng mga natitirang copies para makita kung ano ang pinakaunang anyo ng isang text. So, hindi ibig sabihin na may textual criticism ang storya na ito ay hindi na natin pini-question na hindi sabihin ng textual criticism na pini-question natin ang isang Bible. Kundi, sinusuri natin ito kung ano ang transmission ng isang text. Kung paano ito na kopya at paano ito na ipasa mula sa unang manuscript hanggang sa mga manuscripts na meron tayo ngayon. So, mga kapatid, bago natin pag-usapan ang babaeng sa harap ni Jesus, kailangan muna nating maging honest. Ang patagal mag-honest? Tapat tungkol sa text na hawak natin. Kaya ginanggit natin tungkol sa textual criticism upang malinawa, maintindihan natin ng gusto ang Biblia. So, sa John chapter 7 verse 53 hanggang chapter 8 verse 11 ay may complicated na textual history. Ngunit kahit may textual questions tayo dito, ay may mabuting larawan na pinakita si Jesus na nakikita natin dito na nagtuturo sa atin ng isang napakalagang katotohanan na si Jesus ay puno ng grace, biyaya, ngunit hindi niya binabaliwala ang kasalanan. So, overall, ay sa isip natin ngayon na tinatanong natin na totoo ba nangyari itong storya na ito. Kung babasahin natin ang dulo ng Book of John, sa John chapter 21, verse 25, sinabi niya, sinulat ni John to at marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, sa palagay ko'y hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang maaklat na naisusulat. So, totoo ang nangyari na ito. Kaya, huwag natin questionin,
ano ang nakasulat sa ating Biblia. Dahil kahit sa daming ginawa ni Jesus, hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na may susulat niya. So, again, magandang umaga sa inyong lahat. So, ano na tayo tapos na yung panimula. May bagong panimula ulit tayo. So, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang araw. So, ito naman ay tatalakayin natin ang ating buhay. So, may mga bagay sa buhay natin na parang nakasulat sa bato. Tama? Okay, ako lang pala. Ako lang may nakasulat sa bato. At may mga salitang sinabi sa atin na hindi natin makakalimutan. Diba? At may mga pagkakamaling ginawa natin na paulit-ulit nating naaalala. Tama? At may mga tao na kapag nakita tayo, hindi nila nakikita kung sino tayo ngayon. Nakikita nila kung sino tayo noon. Tama? Diba? Sa mga estudyante dyan, at yung mga matatanda dyan, pag nag-reunion kayo, di ba? Ang una nyong naalala yung mga kalokohan nyo nung nakaraan. Hindi kayo kilala kung ano kayo ngayon. Di ba? So, minsan, ganito tayo sa ibang tao. Kapag nagkamali ang isang tao, madali nating sabihin na, alam mo kasi, ganyan talaga siya. Hindi na magbabago yan. At lalong hindi siya karapat-dapat. Pero sa babasahin natin ngayon, may isang babae na nahuli sa isang napakaseryosong kasalanan, dinala siya sa harapan ni Jesus, hindi para tulungan siya, hindi para bigyan siya ng pagkakataon, kundi dinala siya para hatulan siya. At ang tanong ay, ano ang gagawin ni Jesus sa isang taong nahuli sa kasalanan? So, ang magandang balita ay di siya itinuring ni Jesus na hopeless. Di rin niya sinabi na walang mali sa ginawa ng babae. Sa halip, sa story na ito, ipinapakita ni Jesus ang isang bagay na kailangan natin maintindihan. Na ang grace o ang biyaya ni Jesus ay hindi approval sa kasalanan. Kundi ang grace ni Jesus ay pagkakataon para magbago. So, sa ating takeaway, sa next slide, hindi nasama ako. So, ang takeaway natin ngayon ay mga kapatid ay may, ilang letra ba ito? 6 na letra. Yan, takeaway. Na gusto kong sabihin para may maiuwi tayo mula sa mensaheng ito. Diba? Kapag dumating ang pressure sa buhay natin, kapag hinusga na tayo ng mga tao sa paligid natin, at kapag may karap tayong tukso, at kapag mismo tayo ay nagkakamali, paano tayo mananatiling matatag kay Kristo? At ito yon, gear up. Pasensya na kayo, may English kasi hindi ko talaga may basa kung ano siya talaga. So biyaya yun eh. So sa G ay grace. Salitang grace. Na huwag nating hayaan tukuyin ka ng iyong nakaraan. Dahil ang biyaya ni Kristo ang nagbibigay sa iyo ng bagong simula. E, para sa empatiya. Bago tayo humatol sa iba, matuto muna tayong umunawa at magpakita ng habag. Para sa A, awa, kung tunay nating nararanasan ang awa ni Kristo, dapat makita rin ng iba ang awa ni Kristo sa atin. R, repentance. Kasi pagsisisi yan eh. Parang kahit naman pag naging letter P yan. Hindi na mabubuo. So, repentance o pagsisisi, ng tunay na pagtanggap sa biyaya ay nagbubunga ng tunay ng pagbabago. Para sa iyo, ugnayan kay Kristo. Kapag malalim ang ugnayan mo kay Kristo, ay hindi ka madaling matitinag ng pressure ng mundo. At ang huli, ang letrang P, ay paninindigan. Tumayo kay Kristo.
So yun ang ating takeaway. Lagi natin tatandaan ang salitang gear up. So let's move on sa ating mensahe ngayon. Diba? Sa storya, kung may mga Biblia tayo, ay buksan po natin sa John chapter 7, verse 53, hanggang chapter 8, verse 11. Ang nakalagay dito, sabay-sabay po natin basahin. Ang bawat isa ay umuwi sa kanya-kanyang tahanan. Si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Sa pagbubukang liwayway, siya ay muling napunta sa templo at lahat ng mga tao ay lumapit sa kanya. At siya ay umupo at tinuruan sila. Sa verse 3, dinala sa kanya ng mga guro ang kautusan ng mga Fariseo at Fariseo ang isang babaeng nahuhuling nangangalon niya. Inilagay nila siya sa kalagitnaan at sinabi nila sa kanya, Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa paggawa ng pangangalon niya. Inuutos sa amin ni Moises ang kautusan na patuhin ang katulad nito. Ano ang masasabi mo? Ito ay kanilang sinabi upang subukan siya nang meron silang may paratang laban sa kanya. So doon sa mga binasa muna natin, kaya may textual criticism siya. Kung titin natin sa Ingles o sa Tagalog, ay sa salitang scribes. Kasi sa buong libro ng John, doon lang lumitaw ang scribes. Pero sa mga sinulat ni John, iba ang ginamit niya at hindi scribes. Kaya yung mga Bible scholars ay talagang mayroong textual criticism kung kasama ba talaga siya sa Biblia or sa Book of John. So, at sabihin natin sa verse 5, di ba? So, verse 5 ay sinabi niya ay bakit ang babae lang ang dinala sa kanya? Di ba kayo nagtataka? Dahil sa Levitico chapter 20 verse 10, sinabi, ang lalaking mangangalun niya sa asawa ng iba ay dapat patayin, ngayon din ang babae. At sabi din sa Deuteronomio 22 verse 22 to 24, pero 22 na lang yung babasahin natin, na kapag ang isang lalaking nahuling kasiping ang asawa ng iba, pero pareho sila dapat patayin. Sa ganyang paraan ninyo, alisin ang ganitong uri ng kasamaan sa Israel. Sa istorya, bakit babae lang ang dinala? Dahil ito ay entrapment operation para kay Jesus. Dahil torn between siya sa isang Roman law at sa law ni Moses. Kapag sinundan niya yung isa, mapapalagot siya sa Roman law. Dahil sa Roman law, ay hindi pwedeng ang mga Jews ang magparusa sa mga may kasalanan. Kaya, makikita natin sa mga susunod na verses na hindi nagpa-entrapment operation si Jesus. Advance siya mag-isip. Kaya ang ginawa ni Jesus ay yumkod si Jesus at sumulat sa lupa sa pamagitan ng kanyang daliri. Sa patuloy nilang pagtatanong sa kanya ay tumindig siya at sinabi niya sa kanila, ang sinumang walang kasalanan sa inyo, ang siyang unang bumato sa kanya, at siya ay muling yumukod at sumulat sa lupa. Sila na nakarinig nito ay sinumbatan ng kanilang mga budhi, dahil dito sila ay isa-isa silang lumabas simula sa matanda hanggang sa kahuli-hulihan. Naiwan si Jesus, gayon din ang babae na nakatayo sa kalagitnaan. Nang tumindig si Jesus, ay wala na siyang nakita maliban sa babae. Sinabi ni Jesus sa kanya, Ginang, nasaan ang mga nagsasakdal sa iyo? Wala bang humatol sa inyo? Sinabi niya, wala, Ginoo. At sinabi ni Jesus sa kanya, kahit ako man ay hindi hahatol sa iyo, umayo ka at huwag nang magkasalang muli. So, may tatlong lesson tayong matututunan dito sa story na to. Sa una, ay nakikita ni Jesus ang tao
hindi lamang ang kanyang pagkakamali. So, chapter 8, verse 3 to 6, kung napansin natin, di ba, nang dalhin ang mga Pariseyo, ang babae, at tawag nila sa kanya, ang babae ito ay nagkasala sa pangangalon niya. Di ba? Para sa kanila, isa siyang kaso, isa siyang makasalanan, isa siyang ebidensya, isa siyang pagkakataon para mapahiya. Pero para kay Kristo, ay isa siyang tao. Mga kapatid, minsan ganito rin ang ginagawa natin. Minsan nakikita natin ang pagkakamali ng ibang tao kaysa sa pagkatao niya. Kapag may nagkamali, mga kaibigan natin, nasa paligid natin, lagi natin sinabi, siya yung nagkasala. Siya yung bumagsak. At siya yung gumawa noon. Diba? Pero hindi ba't minsan nakalimutan natin na bago naging makasalanan sa paningin ng iba ang isang tao, siya muna ay isang tao na kailangan ng Diyos. Diba? Kung illustrate natin, may 3 papel ako, ano nakikita natin dito? Ha? Bilog. Asan siya? Ang gitna. Eto next. Sulok. Nasa side naman yung marka. Sulok. Yung isa? Sa kaliwang sulok. Sulok. Aray ko po. Diba? Isipin nyo yung pinakita kong mga papel. Kapag may isang malaking marka sa papel, ano ang unang nakikita natin? Marka. Hindi natin nakita yung hawak kong papel. Marka ang unang nakita natin. Aray ko po. Diba? Pero hindi ibig sabihin na ang marka ang buong papel. Diba? Ganon din ang tao. May pagkakamali siya, pero hindi siya ang kanyang pagkakamali. May nakaraan siya, pero hindi ibig sabihin ang nakaraan niya ang kanyang buong pagkatao. May failure siya, pero hindi ibig sabihin na failure na siya habang buhay. So ngayon, sa isip natin, ako aray ko. Marka agad nakita ko. At nasa isip natin ngayon, na napapatanong tayo sa sarili natin, alam ko lang kung ano ang ginawa ko. Alam mo lang kung ano ang ginawa ko. Di mo alam kung sino talaga ako. Pero huwag kang mag-alala. May mensahe si Kristo para sa atin. At ang mensahe na ito ay nakikita kita. Sabi ni Jesus, nakikita kita. Nakikita ni Jesus ang iyong kasalanan, pero nakikita rin niya ang inyong sakit. Nakikita niya ang inyong kahinaan, nakikita niya yung mga pagsisisi natin. At higit sa lahat, nakikita niya na may possible o may posibilidad na may pagbabago sa buhay natin. So, sa second point natin, sa John chapter 8 verse 7 to 9, bago tayo humatol sa iba, tignan muna natin ang sarili natin. So sa storya na ito, sa pagpatuloy nilang pagtatanong sa kanya, ay tumitig siya, sinabi niya sa kanila, ang sinumang walang kasalanan sa inyo, ang siyang maunang bumato sa kanya, siya ay muling yumukod at sumulat sa lupa. Sila ay nakarinig nito, ay sinumbatan ang kanilang mga buti, dahil dito sila ay isa-isang lumabas, simula sa matatanda hanggang sa kahuli-hulihan. Naiwan si Jesus, ngayon din ang babae na nakatayo sa kalagitnaan. Diba? Ano ang sinabi ni Jesus? Ang walang kasalanan sa inyo, ang siyang unang bumato sa kanya. Ito ay isang napakalakas na mensahe, statement na sinabi ni Jesus. Diba? Hindi sinabi ni Jesus na walang kasalanan ang babae. So, alam ni Jesus na mali ang ginawa ng babae. Pero sinabi rin niya sa mga nanguhusga
tingnan muna ninyo ang inyong sarili. Sinabi niya yon, isa silang umalis, simula matanda hanggang sa kaulihan. So, minsan napakadali nang makita natin ang kasalanan ng ibang tao. Pero napakahirap makita ang sarili nating puso. Madali natin sabihin, bakit niya ginawa yun? Bakit niya ginawa yan? Pero mahirap sabihin, Lord, Panginoon, saan ako nagkamali? Madali din natin sabihin, di siya karapat-dapat. Pero dapat din natin itanong sa sarili natin, Panginoon, karapat-dapat pa ako sa biyaya mo? At ang sagot ay, hindi dahil mabuti tayo, dahil niligtas tayo dahil sa grace na binigay ni Jesus. Di tayo nakatayo sa harapan ng Diyos dahil perfect tayo isang tao. Kundi nakatayo tayo dahil sa biyaya, sa grace. So, kaya kapag may taong bumabagsak, huwag agad tayo magpakon ng isang label. Huwag tayo gumawa agad ng isang conclusion. At huwag natin agad ikalat ang kanyang pagkakamali. Dahil baka ang taong hinahatulan natin ay taong kailangan ng grace at ng restoration. So, sa point 3 natin, na sabi sa verse 10 hanggang 11, hindi hinahatulan ni Jesus ang makasalanan, pero hindi niya rin kinukonsinti ang kasalanan. So, nang tumindig si Jesus, ay wala siyang nakikita maliban sa babae. Sinabi ni Jesus sa kanya, Ginang, nasaan ang mga nagsasakdal sa iyo? Wala bang humatol sa iyo? Sabi ng Ginoo, sabi niya, wala Ginoo. Sinabi ni Jesus sa kanya, kahit ako man ay hindi hahatol sa iyo, umayo ka at huwag nang magkasalang muli. At ito ay isa sa pinaka-importanting mensahe o bahagi ng storya na mahalaga. Sa sinabi doon, nang mawala ng mga tagapagusga, sinabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan, umayo ka at mula ngayon, huwag ka nang magkasala muli. Ito ay isang napakagandang mensahe dahil tinatalakay nito ang dalawang katotohanan. Ang grace at ang truth. Grace, sinabi niya, hindi kita hinahatulan. At ang truth, huwag ka nang magkasala muli. Hindi sinabi ni Jesus na okay lang ginawa mo, hindi niya rin sinabi na walang problema ang kasalanan mo. Hindi, tinanggap niya ang babae, pero tinawag niya sa pagbabago. Ito ang tunay na grace. Diba? Hindi sinasabi ng grace na gawin mo lahat ng gusto mo. Kundi ang sinasabi ng grace, dahil kay Kristo, binigyan ka ng pagkakataon, kaya magbago ka. Mga kapatid, minsan may dalawang sobrang extreme. Ang una ay truth na walang grace. Paano yun? For example, pag sinabi mo sa isang tao, kasalanan yan, mali ka, hindi ang karapat-dapat. Ang pangalawa ay truth without grace. Una. Ang pangalawa ay grace without truth. Pag sinabi natin sa isang tao, okay lang yan, ganyan talaga, walang mali. Pero para kay Kristo, sinabi dito na ang grace at ang truth ay dapat magkasama habang buhay. Mahal ka ni Jesus, kaya hindi ka niya iiwan sa kasalanan. Dahil patatawarin ka niya, pero papaguhin ka rin niya. Kaya magkasama palagi ang grace at ang truth. Sa pangapat na point, ang nakaraan mo ay hindi katapusan ng iyong kwento. Diba? Ang nakaraan mo ay hindi katapusan ng iyong kwento.
So may isang magandang larawan dito sa passage na ito na ang babae ay parang may pangalan na isunulat ng mga tao sa kanilang mga puso. Diba? Sinabi na makasalanan ng babae, walang kwenta, dapat atulan, wala nang pag-asihan, pero ang babae ay nakaharap kay Jesus. At nang magsalita si Jesus, nagbago ang kanyang future. Mga kapatid, maaaring may mga tao nagsulat ng iyong nakaraan, may nagsabi sa atin na di ka nagbabago, di ka magbabago, ganyan ka na talaga, wala kang mararating, di ka na mapapatawad. Pero tandaan natin na hindi sinulat ng tao ang huling salita sa buhay mo. Ang huling salita ay na kay Kristo pa rin. Ang nakaraan mo ay maaaring puno ng pagkakamali, pero ang Diyos ay may grace para sa bagong simula. So, maaaring tandaan ng tao ang inyong pagkakamali, pero kayang baguhin ni Jesus ang inyong kwento. So, ilan ang gospel sa Bible? 4. Ano yun? Matthew, Mark, Luke, Luke, yan. John. May pang-5. Ikaw. Ikaw ang gospel para sa mga taong paligid sa inyo. Dahil ikaw, makikita ng mga taong nasa paligid mo, kahit hindi pa nila nababasa yung unang 4 na gospel, ang Matthew, Mark, Luke, John. Pero, on the ground, at sa pang-araw-araw, ikaw ang lagi nilang nakikita. At ikaw ang pang-5 gospel. Dahil ikaw ang magiging inspirasyon nila, makikita ng ibang tao kung gaano kabuti ang Panginoon, kung paano ka binago ng Panginoon, at paano ka mamuhay na may Panginoon sa puso natin. So ikaw ang pang-5 gospel. Kaya, ang nakaraan mo ay hindi katapusan ng iyong kwento. Habang buhay, tuloy-tuloy ang kwento mo. Habang buhay, nakikita ng mga tao na ikaw ang pang-5 gospel sa Biblia. Kaya maging aware tayo sa ating mga ginagawa, sa mga ating binibitawang salita, at sa mga nasa isip natin na hinusgan na agad natin ng isang tao. So, para sa ating conclusion, mga kapatid, lagi natin tatandaan ang salitang gear up. Hindi tayo nabubuhay ayon sa pressure ng crowd. Kapag sinabi ng mundo, husgan mo siya, piliin natin magpakita ng awa. Kapag sinabi ng mundo, okay lang ang kasalanan, piliin natin manindigan sa katotohanan. Kapag sinabi ng nakaraan, wala ka ng pag-asa, ganyan ka na lang, alalahanin natin ang biyaya ni Kristo. At kapag dumating ang pressure at sinubukan tayo pabagsakin, lagi natin tatandaan na nabubuhay tayo ayon sa biyaya at katotohanan ni Kristo. Kaya tumayo, manindigan, at manatili kay Kristo. Gear up. Hindi tayo tinawag para sumabay sa crowd. Tinawag tayo para tumayo kay Kristo. So yun ang ating mensahe para sa ngayong linggo, ngayong umaga. At para sa ating reflection, question, na babawarin natin ng pag-uwi at babawarin natin sa pang-araw-araw natin, kung si Jesus mismo ang haharap sa akin ngayon at magsasabing, hindi kita hinahatulan, umayo ka. Ano ang isang bagay na kailangan kong iwanan at ano ang isang bagay na kailangan kong simulan? So yun yung lagi natin tatandaan, ang itong reflection natin para everyday, pagising natin sa umaga, ay pwede natin i-reflect paano ang gagawin natin para sa mga susunod na oras sa araw na iyon. So, magsitayo po tayo lahat.
bago ko tapusin, ay gusto ko lang pumikit tayo, damdamin ang presensya ng Panginoon. Kung pwede nyo itaas ang inyong kamay, okay yan, libre yan. So, ngayong araw, habang nakapikit ang ating mga mata, gusto kong itanong sa inyo, ano ang mga bagay na patuloy nating dinadala? Ano ang kasalanan paulit-ulit mong iniisip? Ano ang pagkakamaling hindi mo mapatawad sa sarili mo? Ano ang sinabi ng ibang tao tungkol sa iyo hanggang ngayon ay pinaniniwalaan mo? Sa buhay natin, pang-araw-araw natin, may mga daliring nakaturo, hindi kamay para tumulong, hindi kamay para bumangon, kundi daliring nagsasabing, ikaw ang may kasalanan, ikaw ang mali, ikaw ang dahilan. At minsan, hindi natin namamalayan na naging ganon din tayo. Nakita natin ang maliit na mantsa sa damit ng iba, pero nakakalimutan natin ang sarili nating maruming puso. Nakita natin ang pagkakamali ng mga kapatid natin, pero nakakalimutan natin kung ilang beses tayong tinatawad ni Jesus. Kaya nagsabi ni Jesus, ang walang kasalanan sa inyo, ang siya unang bumato sa kanya, at biglang tumahimik ang lahat. Dahil ang daliring nakaturo sa babae ay kailangan bumaba. Ang matang nakatingin sa kasalanan ng iba ay kailangan tumingin sa sarili. At isa-isa silang umalis. Dahil sa harap ni Jesus, walang taong may karapatang magyabang na mas mabuti ako kaysa sa Kanya. Dahil lahat tayo ay nangangailangan ng grace. Kaya bago ako tumuro, turuan mo akong lumuhod. Bago ako humatol, turuan mo akong umunawa. At bago ko sabihin, hindi na siya magbabago, ipaalala mo sa akin na ang Diyos na nagbago sa akin ay kaya rin magbago sa Kanya. At ngayon, pakinggan mo ang sinabi ni Jesus, hindi kita hinahatulan, pero huwag kang manatili roon. Dahil narinig mo rin ang humayo ka at huwag ka nang mag-asala muli. Dahil may bagong buhay, may bagong direksyon, may bagong opportunity, at may bagong chapter sa buhay natin. Hindi ka niya tinatawag para manatili sa nakaraan, kundi tinawag ka niya para lumakad sa bagong buhay. So let us pray. Lord, Panginoong Jesus, narito kami. Nakita mo ang aming magandang bahagi at maging ang aming pinakamadilim na bahagi. Walang pagtatago, walang maskara, walang dahilan. Alam mo, Panginoon, ang aming puso, ang aming nakaraan, ang aming mga kasalanan, at ang aming mga kahinaan. At salamat dahil alam mo, Panginoon, alam mo ang lahat sa buhay namin. Mahal mo pa rin kami, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya, sa grace. Salamat sa iyong forgiveness. Salamat sa mga second chances. Panginoon, buray mo ang aming guilt, pero iwan mo sa amin ang mga aral, Panginoon. Tanggalin mo ang kahiyan, ang shame, pero gamitin mo ang aming testimonya. Pagalingin mo ang aming puso at baguhin mo ang aming buhay, Panginoon. At kung may mga tao rito na hindi pa kayang patawarin ang sarili niya, ipaalala mo, Panginoon, sa amin, hindi ang past mo ang inyong identity. Kung may taong pakiramdam niya ay wala ng pag-asa, Panginoon,
ipaalala mo sa kanya na may bagong simula kay Jesus. At kapag kami ay tinatawad mo, Panginoon, turuan mo rin kami magpatawad. Kapag kami ay binigyan mo ng grace, turuan mo rin kami magbigay ng grace. At kapag sinabi mo, Panginoon, umayo ka at huwag ka nang magkasala muli, bigyan mo kami, Panginoon, ng tapang na sumunod, na hindi kami babalik sa dating buhay, na hindi kami mamumuhay sa ilalim ng guilt, at di kami magiging alipin ng aming past. Lord, ngayon, pinipili ka namin, Jesus. Pinipili namin ang iyong grace, pinipili namin ang pagsisisi, at pinipili din namin ang pagsunod. Lord, Panginoon, at lalo namin pinipili ang bagong buhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, pwede po tayo po. Thank you, Kuya Sai. No? Sa napakagandang mensahe. Ano yung takeaway natin? Grace, empathy, awa, repentance, abiding in Christ, yung sinasabi, ugnayan kay Kristo at paninidigan. May ask the servant to distribute the emblem. At gusto ko focus tayo sa chapter 8, verse 10 to 11. Maganda yung conversation ng babae at Jesus. Okay. In John chapter 8, verses 10 to 11. So, hawakan niyo lang po muna yung mga emblem. And meditate dun sa message ng ating Panginoon. Sabi sa John 8, 10 to 11, Jesus stood up and said to her, the woman, "Where are they? Has no one condemned you?" And she said, "No one, Lord." And Jesus said, "Neither do I condemn you. Go from now on and sin no more." Tagalog, tumayo si Jesus at sinabi sa babae, "Babae, nasaan na sila? May humahatol ba sa iyo?" Sumagot ang babae, "Wala po." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Hindi rin kita hahatulan. Maaari ka nang umalis, pero huwag ka na muling magkasala. Neither do I condemn you, and go and sin no more." Kung titignan niya yung bread, the cup, lahat ng judgment tinanggap ni Kristo na required ng law. Yung mga kasalanan natin, we're all condemned. Pero lahat ng iyon ay inapo ni Kristo doon sa krus. Kaya napakalaga nitong communion. At pwede natin sabihin na nasa harapan natin siya at kanyang sinasabi, "Neither do I condemn you. Go and sin no more." That's why Romans 8, 1 is sabi ron, "Therefore, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus." There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kapatid, malaya na tayo. Malaya na tayo sa anong sasabihin ng tao. Malaya na tayo sa panghusga ng tao. Kung si Kristo na ang nagsabi, "Neither do I condemn you."
That's why as we partake of this bread and cup in Psalms 1 Corinthians 11:28, everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. Let us all assess ourselves. Baka naman hindi ako ang kinokondena, ako ang nagkokondena. Habang hawak niyo yung bread and cup, both ways eh. Maaari tayong kinondena, tayo inuusik, pero baka naman tayo. Habang hawak niyo ang bread and cup, sariwaan yung sinasabi ni Kristo, neither do I condemn. Para po maging aware tayo. Hindi tayo mahulog sa judgment ng iba. Yes, Father God, and Lord, we thank you that we are all freed from any guilt, shame, brought about by those judgment, condemnation, na ipinato sa amin. Lord, lahat ng iyon ay kinuham doon sa krus upang makalaya kami sa approval ng tao. Lord, may we fix our eyes on you, the author and perfecter of our faith. Yes, Lord, hindi rin kami perfect, but thanks to you, our Jesus, we have this righteousness. We are justified. We are forgiven. We are loved. We are accepted. We love you, Lord. And thank you for loving us first. Church, let us all eat the bread and drink from the cup. Yes, Lord, from now on, receive your peace, receive your comfort. No one can separate us from your love. In this mighty name we pray. Amen. Amen. Dako tayo sa Isaiah chapter 3. Sigan ko rin dyan na 7. Magbigay ng bawat isa sa ayon sa pinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob sa dahil kailangan sapagkat ang ibigay ng Diyos ang pagbibigay na masaya. Pinapagpapala ng Diyos ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya nga ako pinapapala ng Diyos. Kasi ako'y nagbibigay. Nagbibigay ko ng tithes para sa operasyon ng ating simbahan. Minsan, magkukulang tayo sa simbahan. Pero, pinapagpala tayo ng Diyos dahil nagbibigay tayo. Minsan, nagkukulang ang simbahan natin dahil maraming gastusin ang simbahan. Alam ko ito dahil nandito ako sa simbahan, naglilingkod ako. Minsan, kung kulang ang pera ng church, ako ay nag-aapuno minsan. Para matuloy ang operation ng church, nag-aapuno. Kasi kung pumunta ko sa bangko na kulang, sabi ko kay Lord, bakit kulang, Lord, ang pera natin? Sabi ko, mag-aapuno muna ako para patuloy ang operation ninyo. Sabi ko, minsan pumupunta ko sa bangko na, sabi ni Ate Oda, pagbalansin muna daw ako, minsan nagpe-pray muna ako dun sa poste. Bago ako pumunta sa bangko. Sa poste ako. Sabi ko, Lord, bigyan po ninyo kami ng pera po para doon sa operasyon na aming simbahan, Lord. Pero, minsan, pagdating ko sa bangko,
Nagtataka ako, bakit may pera na ang church? Hindi na ako mag-aabon. Oo, talaga, gano'n ang ginagawa namin ni Ate Oda. Kaya, church, mag-test lang po kayo. Hindi to biro. Kasi kami, nandito kami sa simbahan. Alam namin na kasi kami sa simbahan. Kaya alam ko lahat ang nangyayari dito. Abunuhan ko lagi kung wala ang church. Kasi pinagpala ako ng Panginoon. Dati kasi nagtatights ako. Pinapagpala ko ng Panginoon, pero binabalik ko rin kay Lord. Nag-aabono din ako. Kasi nga binabayaran din nila ako. Dati hindi. Tinago ka na. Kasi kung hindi ako mag-abono dahil wala din niya. Lord God, thank you, Lord, for your duty provisions, a blessings I give back at the tithes and offerings with joyful and grateful heart. Please bless these gifts and multiply them for your work and use them to bless others. In Jesus' name, amen. Church, offering time. Ayan, so good morning, church. I hope that we are all doing fine and well this morning. So, for our announcements po, we would like to first acknowledge our first time guest. So, madami-dami po tayong new faces ngayong Sunday. So, praise the Lord for that. Ayan. So, kapag tinawag po natin, po yung name, we would like to invite you to stand for you to be able to recognize po. So, first we have Remeline Cadosale po. Saan po siya? Next is Sister Georgie May Caviles po. And we have LV Muneda invited by Sister Debbie po. We also have Jean Borromeo invited by Sister Mayan. And so we also like to recognize the first-time guest that is invited by Sister Josie po, yung family niya po. Ayan. Pwede po ba tayo tumayo para ma-recognize po? Ayan po sila. So, and church, you know the drill. And 1, 2, 3, and ayan, once again, welcome po. We are happy to see you this Sunday. And we hope na makakasama po namin kayo in the following Sundays. Next up po, we have our birthday celebrants this week and the upcoming week. We have Brother Janjan Desana last August 10, Brother Ron last August 11, Brother Reddy Dizon and Sister Connie Arles last August 13, and the upcoming week po we have Brother Kaiser and Sister Christine Sancho on August 24, and Sister Jezreel tayo po on August 25. Ayan, happy birthday po. Next is we have our small group. So if you are not yet
part of a small group, we are happy to invite people to be part of one. So, if you are interested to join Men's Network, you can approach Brother Michael Murillo. Yo, where are you? Ayan, so, next po, we have sa Women's Network, you can approach Sister Oda Gonzalez po, na nasa likod po. Ayan po siya. And next po, sa Youth Goals, you can approach Brother Keith or Brother Ken. So, next po will be the upcoming events this coming Sunday. So, after a while, we'll be having again a Youth Goals worship. So, ayan. It will be happen on August 23, 1:30 p.m. here at CCM Worship Hall. We are also having a consolidation and evangelism on here at CCM Worship Hall on 12:30 to 2 p.m. po, and to be announced po ang date on our Facebook page. And ngayon po is in-honor din po natin ang Panginoon sa buhay po ni Sister Cecilia Collantes po. Mother po ito ni Brother Jones Collantes po, which is part po ng worship team, where siya po ay nasa piling na po ng ating Panginoon. And for the details for regarding the wake and other arrangement, it will be announced. And later on po, we will be witness baptism po later on. So we are inviting you all po to stay and let us celebrate and witness yung mga buhay na nababago. Yan lang po, church. Thank you. Go and sin no more. Umayo tayo at hindi na sana tayong magkasala. Before we read the benediction verse for today, share ko lang, kasi sakto ang topic ay kasalanan. Last week lang is morning namin nag-usapan namin tungkol sa kasalanan. Kung ang Panginoon ay mabuti at ginawa tayo ng Panginoon, paano nagkaroon ng kasalanan? Paano nagkaroon ng masama? So yun, we came into a conclusion na ang Panginoon ay mabuti, ang Panginoon ay tapat. Dahil siya ay mabuti, binigyan niya tayo ng malayang kalooban. Binigyan niya tayo ng free will. Pwede natin siyang piliin at sundin ang kanyang kalooban. Pwede rin natin siyang i-reject at gumawa ng kasalanan. Sumuway sa Panginoon. Ang sabi po sa mga gawa 3:19, ito po ay sinulat ni Luke the Evangelist. Kaya ngayon, kailangan magsisi na kayo at lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan. So imagine nyo, for example, ito ang Panginoon, ito ang kasalanan, nandito tayo. Tuwing lumalapit tayo sa kasalanan, tayo ay napapalayo sa Panginoon. At tuwing lumalapit tayo sa Panginoon, nandun na yung pag-iwas natin sa ating mga kasalanan. Sa prayer reflection, siguro isipin nyo, nandito kayo ngayon, itong Panginoon, itong kasalanan. Saan ba kayo papunta? Saan ba tayo patungo? Tayo po tayong lahat. At basahin po natin ang salita ng Panginoon mula sa Jude 1:24-25. Papuri at pasasalamat sa Diyos. At ngayon, purihin natin ang Diyos, siya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagdala sa inyo sa kanyang harapan ng walang kapintasan at may lubos na kagalakan. Siya lang ang Diyos at ang ating tagapagligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan, kapangyarihan mula pa noong una hanggang ngayon at magpakailanman. Manalangin po tayo, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang may lalang ng langit at lupa, Panginoon. Panginoon, kami ay iyong inilikha, Lord God. At Lord, turuan mo kami, Lord God, na sundin ang iyong kalooban at umiwas sa kasalanan, Panginoon. Lord, we are made in your likeness, in your image, Lord God. So Lord, we should aim for Christ likeness, Lord God. Lord, tulungan mo kami, gabayan mo kami, Lord God, na maging katulad mo, Lord God, to be more and more like you. Less of ourselves and more of you, Lord God. Lord, truly sana masabi namin na we no longer live, but Christ lived in us, Lord God. I no longer live,
that Christ lives in us, Lord God. Lord, tulungan niyo rin ang iglesia ito, Lord God, to rebuke each other. Open rebuke is better than secret love. Lord, hayaan mong magkaroon kami ng courage, Lord God, na i-confront ang kasalanan, Lord God, na ginagawa ng bawat isa sa amin. Lord, kami ay makasalanan at kailangan namin ng tagapagligtas. Panginoon, gabayan mo kami sa iyong mga gawa, Panginoon. In your ways, Lord God. Not our will, but your will be done. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Tayo at purihin ang ating Panginoon. Okay, last witness po, ito nga, baptism. Meron tayong 5 kapatid ngayon, ibabaptize. At puri natin ng Panginoon. Yan. Ibabaptize po natin si Mika Kalimlim, si Ate Marisa Kalimlim, si Joyce Benson, si JR, at si Jean Borromeo.